lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came in from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Amen. You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came in from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Woo! You died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah, Jesus. For all you've done, Jesus. Dahil sa'yo, nothing is impossible. Hallelujah, Jesus, oh God. Hallelujah. I can do anything. I can do anything. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Hallelujah, Jesus. Tunay nga walang imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that
you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo, hallelujah, Jesus. Speak to every limitation. Your victory is my declaration. Same power that raised you from the dead is in me, so I will give you praise. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Ooh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Sino dito ang naniniwala na ang lahat ng kanyang dalangin ay tutugunin ng Panginoon? I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Lord, salamat sa gabing ito, O God. Bakit nga ba, Panginoon, pinupuri ka namin, O God? Bakit nga ba, Panginoon, sinasamba ka namin, O Lord? Dahil ba sa mga biyaya? Dahil ba sa mga himala? Kaya ka namin sinasamba. Lord, ang aming buhay sa iyo lamang namin ipinagkakatiwala, Panginoon. Thank you, Father, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? At bakit nga ba
pinasasalamatan. Hallelujah, Jesus. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? At bakit nga nasasalamatan? Nais kong ibigin ka, di dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Hallelujah, Jesus. Sige, awitan mo ang Panginoon. Kung mahal mo ang Panginoon, hallelujah, Jesus. Magsumbong ka sa Lord, hallelujah. Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? At bakit minasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Sa Diyos po ang papuri. Hallelujah, Jesus. We thank you, Father, O God, sa gabing ito, O God. Lord, ihanda mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin, O God. Tunay nga po, O Diyos, napakabuti mo kasi nakakapakinig ka pa kami, Panginoon, ng mga words mo sa araw na ito, O God. Even sa lahat, sa bawat minuto ng aming buhay, O God. Salamat, Panginoon, sa palaging pagpapaalala mo sa amin, O God. Salamat, Panginoon, sa mga taong ginagamit mo, O God, para magpahayag ng iyong mga salita, O Diyos. Lord, sa buhay ng iyong gagamitin sa araw na ito, O God,
Tunay nga po, Panginoon, na anuman ang dalangin ng kanyang puso, O God, Lord, ito ipagkakaloob mo in the mighty name of Jesus, O God. Lord, tunay nga pong salamat sa kanyang buhay. Ibibless mo po ang kanyang buhay. Masabi niya, Panginoon, ang dapat masabi. Ang hindi dapat ay hindi niya masabi, Panginoon. Lord, tunay nga po, Panginoon, ihanda mo ang bawat isa sa amin, O God. Kaya Lord, ang gabing ito, O God, upuan mo kami, Panginoon, sa gabing ito, O God. Samahan mo kami in the mighty, mighty name of Jesus. Sa iyo, Ama, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan nga po natin si Lord. Ba't walang pumalakpak? Amen. Let's give God the praise. Tayo po muna mag-pray. Let's intercede. Because we need intercession. Sino po dito ang alam that whenever we intercede, we are tapping into the heart of God. Yun po ang importance ng intercession eh. Kaya po in our daily life, wag na wag mawawala ang panalangin. Amen? Ano daw po ang hindi dapat pumawala sa araw-araw? Pananalangin. Kasi po ang isa pong araw na mawalan ka ng panalangin ay isang araw din na nawalan ka ng connection sa Diyos. Amen. At tayo po, bilang po tayo ay nakipagrelasyon sa Panginoon, we are always into how we can tap into the presence of God. Kaya po this moment, bago po tayo makinig ng salita ng Panginoon, let us just usher the presence of God in this place. Asa si Kuya Michael? Okay na si R. Siguro. Pero let's pray, Father. We are honoring you, Lord, in this place. We are ushering you, Lord, in this holy place, O Lord. Dalangin lang namin, Panginoon. I know, Panginoon, kanina pa lang, sa aming pagsimula pa lang ng aming pag-aawitan, Lord, ikaw ay narito na. Sapagkat, Panginoon, yun yung iyong ninanais, yun yung iyong ginagawa, ganun ka kukumilos. You inhabit, O God, the praises of your people. And Lord, we know, God, that as we praise you, Lord, kanina, ang iyong presensya ay kasama na namin, O God. Kaya, Panginoon, sa oras nito, we are just welcoming you, Lord. We are just giving you, God, and we are just giving you acknowledgement. The presence of God, I want you to be reminded of this, that the presence of God is always there. Always there. Because one of the character of God is, He is an omnipresent God. But there are two types of presence. One is the omnipresent of God, and number two is the manifesting presence of God. Because sometimes when we gather, yes, the presence of God is there, but there is no manifestation of His presence. Kaya Panginoon, sa oras na ito, hindi lang namin hinihingi yung character mo na that you are an omnipresent God, but we are asking, Lord, let your manifesting presence be upon our midst. Sapagkat, Panginoon, kapag ang manifesting presence mo, ang aming nasa kalagitnaan, ano man yung aming gawin, whether we sing song, whether we preaching, Lord, alam namin, Panginoon, nandoon ang iyong presensya at ikaw ay nangungusap sa amin. Hindi namin, Panginoon, hangad ang pangungusap ng tao, ang hangad namin pangungusap mo. Kaya, Panginoon, let your presence, Lord, manifest in our midst. Lord, we acknowledge you today and we are giving you, Lord, this place. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. So this evening, pakibuhay naman ng ilaw. Ating pong speaker ngayong gabi ay, okay lang po kayo? Okay lang po. Kamusta mo nga muna ang katabi mo? Sabi mo, ay, ang ganda mo ngayon, ang pogi mo ngayon. Ayan, Ayan, di ba? Paniwalang-paniwala kayo, di ba? Praise God. Welcome po sa church. Even for those who are watching us online, welcome po. So this evening po, tayo po idadako po sa pakinig ng salita ng Panginoon, ang magdadala po ng salita ng Lord. Siya po ay lingkod ng Lord. Ito po isa sa pinakamalapit na tao sa buhay ko. At I know He is malaki yung bagay na inintrust sa Kanya ni Lord. Kaya ngayon ay nasa training season siya. You are being trained by the Lord for a bigger picture ng kanyang ministry.
Siya po ay poging-poging anak ni Lord. Una't higit ay sa mata ng kanyang nanay, pangalawa sa kanyang asawa. Ano? Pangatlo na tayo, tayo pangatlo na lang, Alam po, pero hindi ko na po papakabaan ng ating pong maglilingkod ay wala pong iba kundi po si Kuya Reggie Cueto. Palapakan po natin ang Lord sa kanyang life. Wow. Praise God, nakatayo uli ako. It's my second time here. Natatayo sa inyong harapan. So, I love serving the Lord with all my heart. Kasi ito yung season talaga na binibuild tayo ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Yung worship kanina, ang ganda. Yung lyrics, ang ganda sobra. Kasi ando doon yung sabi ng Lord ay, nais kong, sabi ng isang Kristiyano or a believer of Christ, follower of Christ, na nais kong maglingkod kahit hindi dahil kung anong mai-offer mo. Hindi dahil sa pagpapala. Hindi dahil sa kung anong mai-offer ng Panginoon sa atin. Kundi, mahal kita, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos. Siya may gawa sa atin. Ayun, open ko muna. Pwede po ba tayo mag-compress? Kakalayo tayo lahat. Ayan, compressed na. So before I start, last 2 weeks, sinabihan ako ni Pastor Shem na ako'y tatayo muli. Sa biyaya ng Panginoon, it's a privilege na makatayo sa harapan ng mga tao. At syempre, sa presensya ng Panginoon. At ramdam na ramdam yung thick presence ng Panginoon dito sa lugar na to, no? Kanina pa lang sa worship, sa praise and worship, grabe. Grabe yun. Makikita natin yung tumitindig yung balahibo mo kahit kumakanta ka kahit di mo alam yung lyrics. Kikita nyo. Grabe yun, Pero yun, let's start. Okay. Itong topic na to, ituturo ko ngayong gabing ito ay inas ko sa Lord. Sabi ko, Lord, pagtuturuin ako ng aking mentor, si Pastor Shem. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng topic na yung nararasan ko na. Hindi ko pa naranasan. Kasi, paano ako magiging effective kung hindi ko naranasan? So, kailangan ko yung naranasan ko. Excited na po ba lahat na malaman ko ano yung topic ko for today? Ayan. Amen. So, first, let's recite the calling tools of JA1 Church sa Luke 4:18-19. Sabay-sabay tayo. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim the liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord because our God, Jesus, He is the anointed one. Makita natin. With full conviction naman tayo, And let's recite the JA1 culture. Yan. JA1 culture. Sabay-sabay tayo with fierce. Kailangan nating bigyan din to kasi ito yung kultura natin as tayo ay follower and believer of Christ. So I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am partnership with Christ. And I am not extreme. So yun, ang calling tools ng ating, J1 culture natin, no? So lahat tayo, ganyan ang ating dinidesire. But, ito, to start with, sa aking topic. Okay. So let's start. Last week, ako ay nag-iisip about this topic, specifically topic, no? So kung paano ko siya ma-introduce sa inyo, sa lahat ng mga tao na mapapakinig nito.
So, dumating ako sa point na with the current event, current situation, ano ba nangyayari ngayon? Last week, nabalitaan nyo ba may national event tayo sa FB? Sino ditong gumagamit ng FB? Lahat, di ba? Lahat gumagamit ng FB. So, nabalitaan nyo ba na may event sa Pilipinas na tinatawag na National Unfriend Day? Alam nyo ba yon? O, lahat sila nag-unfriend ng mga kaibigan nila kahit close friends sila o relatives. Bakit? Anong issue sa Pilipinas? Politics, di ba? Yo, si ate, sinabi. It's politics. So, merong sinasabihan na ako ay makaganito, makaganyan. Di ba? From our, for our leadership ng ating mga tumatayo sa ating gobyerno. So, ano nangyari? Sino dito nga pala ang Maka-Duterte? Sasabihin ko, I speak. Who is Maka-Duterte dito? Who is, Maka-Bongbong, di ba? So, alam nyo naman yon. Pero tayo, iba yung point of view natin. Alam natin na tayo ay follower and believer of Christ. So, meron tayong point of view. So, instead of spreading the hate, spreading the lahat ng mga bad comments about certain specific individual, hindi tayo katulad nila. Meron pa nga dumadating sa point na nagagawa sila ng slogan. Alam niyo ba yung slogan na yon? We are Filipino we are not Filipino for nothing, di ba? We are not Filipino for nothing. Pero as believer of Christ, as follower of Christ, ano tayo? We are believers and follower of Christ for something. Di ba? If sila nating, tayo something. Di ganun ang point of view natin. So we don't need to bash everyone na batay sa ating opinion. So ang kailangan lang natin is just to pray. Yun lang ang importante. Bakit tayo makikigulo sa kanila, no? Kasi we have this calling na spread love. We are not here to spread hate. So that's my topic. Yan. Teka lang. Hindi nag-slide. Pindutin na lang ni Yan. Ayan. My topic is all about a call to spread love. Pakisabi po ulit. Wow. I want to emphasize this love. Yan yung makita nyo, puso yan pero hindi yung yung normal puso na nakikita nyo, yung graphics ng puso na green tsaka red. Iba yun. Di ba? Mapolitika yun. Pero this love is from the heart. No? It's from the heart of the Lord sa ating buhay. So, balik tayo sa ating back to the key text natin. Key scripture text natin. So, back. So ito yung key scripture text natin. Isang bagong utos ang binigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung papaano kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo kung kayo'y pagmamahal sa isa't isa. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa. Makikilala lahat na kayo'y mga alagad ko. Amen. Palakpakan muna tayo. Mukhang napaka-stiff natin lahat. So palakpakan tayo. So ang ganda ng scripture from tandaan nyo sa Old Testament, yung Ten Commandments ng Panginoon. So, yun na lang, isang bagong utos. Yan yung utos, magmahalan. Di ba? The key text for today is about love. Okay, next. So, ano ba yung pag-ibig? So, nung binigay sa akin itong topic na to ni Pastor Sherm, napaisip ako, mapagmahal kaya ako? Pero always naman, mapagmahal naman tayo. Ano bang pagmamahal yung sinasabi dito sa a call to spread love? And since now, ang pinaka-greatest love ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. God is love. Everyone agrees with me, no? God is love. A call to spread love. So, yung pag-ibig na yon, gusto kong bigyan diin yung pag-ibig na yon, yun yung sa John 3:16. Yung for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever's believe in Him will not perish but to have an eternal life. Grabe yun, So, imagine niyo ang buhangin.
So isang pirasong buhangin lang yung katumbas ng buhay natin, no? Natutunan ko din siya nung sa mga preaching previous weeks. Ayun, na tayo ay parang buhangin yung buhay natin dito sa mundo. Kumpara dun sa buong shore, the seashore. Yung buhangin, ang dami. Diba? Mararamdaman nyo na ang tagal pala ng eternal life, pero hindi mo mabilang. Kung ikaw magbibilang, ha? That's eternal. That's infinite. No? So, imagine niyo eternal life. So, ano pipiliin nyo? So, dito ba? Or yung eternal life? Siyempre, ang eternal life. So, ito. A call to spread love. Ano ba yung pagkakasabi dito? A call to spread love. Next. Okay, so 1 Corinthians 13, verse 1 to 3. I speak in the tongues of men of angels, but do not have love. I am only resounding gong or a clanging cymbal. If I have a gift or prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and I have faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. If I give all I possesses to the poor, and I give over my body to the hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. So makikita nyo dito sa word na to, ang nagsulat nito ay si Paul. So sino dito nakakakilala kay Paul? Hindi, kapitbahay doon ni Pastor Shem. Si Apostle Paul nga pala, siya yung si Saul dati, nung mamamatay, Kristiyano pa siya. Imagine niyo nung time na yon. So try nyong isink yung utak nyo nung time na yon na siya ay mamamatay tao, tapos kayo Christian that time. No? Makikita nyo yung magiging takot kayo. Sa paglapit pa lang sa kanya, matatakot kayo. Pero anong ginawa ng Panginoon? That time, si Paul ay nabulag. No, ginamit ang buhay ni Ananias para gumaling yung kanyang paningin. And ang dami niyang naging services para sa kingdom ng Panginoon. To serve yung purpose. Kung ano ba yung Great Commission. So lahat naman dito, alam niyo yung Great Commission ng Lord, no? So ang Great Commission is to preach the gospel. No, just like yung ating Luke 4:18-19. So yung to preach the gospel to the poor. Ang Lord ay hindi sinasabi dito na to the poor is mahirap in financial, but poor in spirit. So yun, naintindihan niyo po ba yun? Sino ba bang agree sa akin dito? Pakilakas naman ng amen. Yan. Mahaba-haba pa ho, Ready pa po ba ang ating mga tenga? Amen. Amen. Ayan. So si Paul, siya nga pala yung ang nagsulat ng 14 out of 27 books sa New Testament. Imagine that. Halos kalahati. Kalahati, di ba? Kalahati. Kung 28 yun, kalahati. Pero more than half. So, ayun. From 1 Corinthians, doon niya sinulat yon sa lugar ng Corinth, sa Greece. Tapos, nanirahan siya doon for about like 1 and a half year. Nag-stay siya doon at nag-evangelize siya. So, na-spread niya yung kabutihan ng Panginoon. At doon sa pagtatayo niya ng church doon nagkaroon ng maraming problema. When you're starting a church, malalaman natin na maraming mga pangangailangan ang church. Hindi lamang sa financial, hindi lamang sa mga attendees, hindi lang sa mga tao na nandoon. Ang dami problema. Pero what Paul did for the ministry of God, ang ginawa niya, he responded it with the gospel. Ano ba yung gospel? The gospel of love. Yun yung God is love. No. Amen. Everybody, agree to me. Ayun. Okay, next slide. So, I want you to, sa ating Bible, may mga karakter na famous, kilalang-kilala sa pag-spread nila sa iba't ibang panig ng mundo. So, isa sa kanila ay si John. Next slide. Si John. Si John ay kilala bilang apostol ng pag-ibig. Wow. Sabihin naman natin, wow. Ayan, apostol ng pag-ibig. Kalang.
Ayun, siya din yung pinakamalapit, o isa sa pinakamalapit kay Jesus Christ nung panahon na yun. So, alam niyo naman yung mga sinulat niya from John to 3 John hanggang at isa pa yung Revelation sa 5 libro yung sinulat niya. So, yan yung patungkol sa divinity of Jesus Christ. Tsaka yung dakilang pag-ibig niya sa mga tao. So, yan si John. Tapos, ayun, for the scripture, 1 John 4:9-12. God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. This is real love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as sacrifice to take away our sins. Grabe yun. So, tayo ay makasalanan. Pero ano yung ginawa ng Diyos to redeem us? Di ba? He sacrificed Himself for us. Yun. So, ito yung isang character sa Bible na ina-admire ko. Talagang sa Greece, pinakalat niya yung gospel. Alam niyo naman yung Gospel of John. Di ba? So, kung babasahin niyo yun, ang dami dong about the love of God sa mga tao. So, the divinity of Jesus Christ. So, next slide. The next slide, ang character natin ay si Philip o Felipe sa Tagalog. So, siya yung apostol na nakarating sa Greece, Syria at Asia Minor. Ito yung mga European countries ng panahon ng ancient time. So, sa Acts 8:26-40, ito, amis din ako dito sa disciple ni Christ na to, si Philip. Kasi si Philip, siya yung nagpakilala. Or, alam nyo ba yung eunuch? Nung ancient time, ito yung mga taong kinakapon. Next slide. Kinakapon for a specific purpose sa kingdom or sa palasyo ng hari. So, ito yung mga, in ancient time, ito yung mga tao na kinakapon for a specific purpose. Eunuch is a castrated man placed in charge of harem or employed as a chamberlain in palace. So imagine nyo, ang taas ng posisyon nitong taong to. Pero dahil sa tinanggal yung kanilang alam nyo po ba yung term na castrated? Yan yung pagkakapon. Sa isang lalaki, tatanggalin yung kanyang organ for specific purpose. so yung nangyayari po yun nung ancient time for them to be dedicated sa kanilang trabaho. So yun yung mga eunuch. So ito pong eunuch na ito ay sa Ethiopia. Next slide. Ito mahaba. Sa Acts 8:26-40. Ito yun. As for Philip, an angel Lord said to him, "Go south down the desert road that runs from Jerusalem to Gaza." Kinausap si Philip ng time na to ng angel of the Lord. May inutos sa kanyang paglalakbay. So he started out and he met a treasurer of Ethiopia. Ito na yung eunuch na sinasabi. Pero nyo, treasurer pala yun. Kumbaga siya yung taga-ingat yaman ng palasyo. Then this eunuch, a great authority under Kandake. Ito po yung Kandake. Sa Kandake po, ito po yung kapatid ng hari na babae. So it's a queen of Ethiopia. The eunuch had gone to Jerusalem to worship. So nag-travel yung eunuch, no? And was he's now returning, seated in his carriage, he was reading aloud from the book of prophet Isaiah. Ito na. Nagbabasa habang nasa biyahe. Itong eunuch na to, nagbasa siya about certain scripture sa book ni Prophet Isaiah. And the Holy Spirit said to Philip, "Go over and walk along beside the carriage." Inutusan siya, Holy Spirit. And Philip ran over and heard the reading from the prophet, and Philip asked, "Do you understand what you are reading?" Tinanong niya. So alam nyo naman, lahat naman tayo nagbabasa ng Bible.
So sa Bible, ang daming parable, no? So minsan hindi natin maintindihan. Kaya ang sarap na pumunta lagi sa church para maintindihan yung kada scripture. Hinihimay-himay natin isa-isa. Or kung may nag-aalaga sa inyo na pastor or any leaders, napakasarap sa feeling na may nagtuturo sa iyo. So, pasalamatan natin lahat ng pastor natin at mga leaders natin. Sa biyaya ng Diyos, sila ay ginagamit for us to feed. No? Hindi lang naman sa pagkain na bubuhay ang tao. No? Hindi sa espiritu. No? At yung mga salita ng Panginoon. So, yun. Then, ito. The man replied, "How can I unless someone instructs me?" Ito yung gusto kong emphasize. Imagine niyo, paano niyo maiintindihan, parabolic nga. Means napakahirap intindihin. Kasi Prophet Isaiah, di ba? Kailangan pa magsulat, hindi mo maintindihan basta-basta. So you need to ask. Paano pag halimbawa, may mga ganitong tao dito sa Pilipinas, no? They need about this love. No? How can I unless someone instructs me? So listen closely sa sinasabi ng lalaki. Then, and he urged Philip to come into the carriage and sit with him. Ayan na. Ito yung passage. The passage of scripture had been reading with was this. Ito na. Try nyo intindihin na. He was led like a sheep to the slaughter, and as a lamb is silent before the shearers. He did not open his mouth. He was humiliated and received no justice. Who can speak of his descendants? For his life was taken from the earth. So, sino sa palagay nyo dito ang tinutukoy dito sa scripture? It's Jesus. Correct, Pastor Shem. Naunahan kayo ni Pastor Shem. So, we need to be, we need to understand kada scripture, no? Kaya tayo ay nafe-feed dito sa church. Ayan. And also, I want to emphasize the devotion, no? Ito na may natututunan through our daily devotion. Pag binasa mo yun lagi ng paulit-ulit, di ba? Search mo sa Google, andiyan dyan na lahat ng mga materials for us to learn this word na binigay sa atin ng Panginoon para maintindihan. Ayan, ang tinutukoy dito ay si Jesus. The eunuch was asked Philip, "Tell me, was the prophet talking about himself or someone else?" That time, so beginning with this time of scripture, Philip told him the good news about Jesus. Wow. Grabe yun. The good news about Jesus. Minsan, nagawa nyo na ba sa buhay nyo yung ganun? To spread the word? Kung yung pagmamahal ng Panginoong Hesus sa atin, sa lahat ng mga tao, kahit na hindi ka mahal-mahal, I ask you. Yes? Okay. As they rode along, they came to some water, and the eunuch said, "Look, there's some water. Why can't I baptize?" He ordered the carriage to stop, and they went into the water, and Philip baptized him. So that time, the salvation came to eunuch, no? At itong situation na to ay nangyayari din dito sa current situation ng ating buhay, no? Kahit dito sa current season ng ating buhay na may nagtatanong about the salvation, pero we are not equipped how to do. Paano mangyayari nun? So if we don't go to church and we don't listen and we don't, hindi natin hinihimay-himay kada word or any parabolic word sa Bible. So yun lang yung gusto kong emphasize dito. Tapos sabi dito ni Philip, nung binabaptize na yung eunuch, if you believe with all your heart, I'm talking about the heart, ang puso. So doon naman lagi nakatingin ang Panginoon. So I remember, in my previous years, as a Christian, as a believer of Christ, so ako'y 12 years na Christian, na dumating sa punto na talagang I struggle with what world can give me. No, hindi ako yung Kristiyano na everyday Christian. Alam niyo ba yon? Sino dito yung naka-experience nun? Sana wala.
Ayun. Ayan, meron pa rin. Pero araw-araw tayong binabago ng Panginoon. Amen. Do you agree? Araw-araw tayo binabago ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay Diyos ng pag-ibig. Unlimited source of love. So, kinukulang tayo ng pagmamahal sa mga sitwasyon ng buhay natin. Tayo ay hihingi sa Panginoon. Di ba? There are times na ako'y kinulang ng pagmamahal about certain situation. Then I ask God, I ask the Lord, Lord, give me a new heart. Give me a new heart. Alam niyo ba yung heart na yon? Nandoon lahat. Nandoon lahat. Binago niya yung puso ko from a stone. Alam niyo yung stone na ng Kristiyano na after church saka ka lang magiging mafi-feed talaga yung love mo ay mapapakita mo kapag Sunday lang. After that, Monday to Saturday, mainitin agad ang ulo mo. Can you imagine? Sino dito yung ganito? Diba? Sana wala. I repeat, sana wala. Tatas uli yung isa si Kuya Mike. Yan. Ayun. Kaya hihingi tayo sa Panginoon ng bagong puso. Actually, last 2 years. 2 years ago, ako ay nagkaroon ng heart surgery. Ano nga? Heart surgery. Yan. Heart surgery. Napatingin ng aking ina, tsaka aking asawa eh. It's not a physical surgery. It's not a physical surgery. Everybody, it's not a physical surgery. It's a surgery na ang Lord ang surgeon. No. Diba? Grabe yun. Kasi alam niyo yung kanta ni Bishop, from nothing to something. Kay from ashes na yung puso mo. Yung masyado kang na-in-love sa mundo. Tapos hindi mo na alam kung paano makarecover. And you ask the Lord for a new heart. Then the Lord intervened. Ayun, nangyari sa buhay ko. Then, everything, ang bilis. Ang bilis nun. Binigyan niya ako ng bagong puso. And you know, yung surgeon natin, ang Panginoong Jesus, yun ay 24 hours available. Hindi kagaya ng mga natural na hospital na schedule muna natin yan. Matagal pa, kailangan mo may mga biopsy or anything else, mga ganyan. Pero when you ask the Lord, immediately. Basta you align the heart. Diba? It's the position of the heart. Do you agree? Ayan. It's the position of the heart. Alam niyo ba yung surgical ng mga doktor? 'Di ba tinatahi-tahi 'yon? Parang pachi-pachi, it's a bandage. Pero yung sa akin position. The Lord is positioning the heart. Hindi pachi lang. Bagong puso eh. Alam niyo ba 'yon? So, yung bagong puso Check. Na-checkmate yung aking mic. Sorry. Ayun. So, makikita nyo yung surgical ng Panginoon. No? Hindi siya patch, hindi siya bandage. It's a positioning of the heart. Yung positioning ng puso na yon, nandoon lahat ng maganda. At alam nyo naman yung pagbibigay ng Panginoon ng bagong puso, ang puso na yon ay may mga gifts. Siyempre, nagkaroon ako ng asawa. Ayan. Napakilala ko nga pala ang aking asawa na singing without ceasing. Alam niyo ba yung prayer without ceasing? Meron ding singing without ceasing sa Panginoon to worship Him that He deserves all the praises and glory. No? Grabe yun. Binigyan niya ako ng wonderful gift. Alam niyo yung ginawa sa buhay ko ng Panginoon? Ay! Alam niyo yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko? Lagi kong tinetestify yun everywhere kung sino man yung makilala kong tao. That the Lord give me a wife na naglapit sa akin sa Panginoon. From nothing to something, di ba? From ashes to life. Ganda nun? You know, one fact about sa aking asawa, ang aking asawa ay mahilig humilik.
Sa paghilik niya, may voicing pa rin. Pambasag lang. Ayan. Di ba? If you believe with all your heart, then kakaroon ka ng lahat ay maganda. Kasi ang Panginoon na magbibigay na ito sa inyo. The gift and everything. Then the eunuch replied, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Naniwala siya. Naniwala yung eunuch. Then to cut the verses, hanggang 40, ayon, kinuha na siya. Si Philip away from the eunuch, and the eunuch went out on his way, rejoicing. That's the fruit of Holy Spirit. Joy. Diba? Masaya siya. And who knows? Yung eunuch na yon, wala nang nakasunod na about the eunuch, Ethiopian eunuch. Diba? Yung influential eunuch na yon, that he can touch also lives because nakakilala siya sa Panginoon at nalaman niya kung ano yung pag-ibig ng Panginoon na ginawa sa krus para lahat ng tao ay madala dito sa buhay na kasiyasaya, no? So that's the story of Ethiopian eunuch. So let's go. Di pa tayo tapos. Okay lang ba? Okay, let's go. Nag-iinit pa lang ako. Okay po ba? Salamat sa Lord. At may nag-amen. Isa pang amen, yung malakas. Ayan, baka lahat naantok na. Pasensya na po. Pero ang Lord po magigising sa inyo. Gusto niyo po ba yun? Pag kinalbit ka ng Panginoon, di ba? Naalala niyo si Paul? Di ba? Nung kinausap siya ni Jesus Christ, bakit mo ako inuusig? O di ba? That time. O, sino dito matutulog? Okay, makinig po kayong lahat. Ayan. Next character natin. Next slide po. Next character natin is si Barnabas or si Bernabe. So, si Barnabas, his name from the Hebrew word, son of encouragement. So, from the word encouragement, siya yung nag-i-encourage sa mga disipulo ng Panginoon. Siya yung mahilig mag-encourage, no? So, sa Acts 9:26-31. So, ito yung related din kay Paul. Dahil si Barnabas, yung nagpakilala kay Paul sa mga disciple, no? Imagine niyo yung mga disciple, sasabihin nila, "Hoy, ba't mo pinakilala sa amin to? Mamamatay Kristiyano to." Pero anong ginawa ni Barnabas to believe yung mga tao, na yung mga disciple, na ito ay gawa ng Panginoon. Yung nangyari sa kanya, yung intervention ng Panginoon sa kanya, tinastify niya ni Barnabas. So sino ba yung mga modern Barnabas natin? Di ba? Yung encourage our leaders, our pastors. Di ba? Sila yung nag-i-encourage sa atin na may potential ka. May potential ka. Na mahal ka ng Panginoon at ikaw ay may purpose sa iyong buhay. So yun. Sa Acts 9:27, then Barnabas brought him, Saul. Pangalan ni Saul, siya po yung pangalan niya dati, Saul, nung siya ay chief executor ng mga Kristiyano, to the apostle and told him how Saul had seen the Lord on the way to Damascus, how the Lord had spoken to Saul. He also told them that Saul had preached boldly in the name of Jesus in Damascus. So imagine nyo na kung gaano ka-fierce mamamatay tao si Paul. Di ba? Mamamatay tao siya, gaano siya ka-strong, gaano yung strength niya para usigin yung mga Kristiyano that time. Makikita nyo ba yun? O paano kayo? Pag halimbawa kayo ng mga ganon, mga binabato kayo habang nag-share kayo ng gospel sa mga tao, babatuhin kayo, anong gagawin nyo? Ay, tatakbo na. Di ba? Takot na takot tayo. That's the time of ito namang panahon ito, literal, pinapatay talaga nila. Siya yung chief. In the road to Damascus, nandoon yung time na naghahanap siya ng papatayin ng mga Kristiyano. Pero hindi niya malalaman, nandoon na pala yung appointed time ng Panginoon para sa kanyang buhay. At doon siya nakakilala. At doon siya ginamit ng Panginoon. So Barnabas,
So, isang malaking role dahil encourage niya lahat ng disciple na ang gawa ng Panginoon sa buhay ni Paul ay ganito. Kaya, yun. At alam niyo naman ang nangyari kay Paul, di ba? Sa New Testament, ang dami niya na isulat. Okay. Ito, sa Acts 9:26-31, new slide. Next slide. Ito, sa 26, when Saul arrived in Jerusalem, he tried to meet with the believers, but they were all afraid of him. Ito yun. Takot na takot. Lahat ng believers sa kanya. Ikaw ba naman yung ito nga yung mamatay tao dito. Doon sa kilalang kilala siya. Kumbagay berdugo. That time. They did not believe he had truly become a believer. So, nandun yung doubts, no? Paano sa panahon ngayon? Malalaman nyo ba na ang katabi mo ay di ba? Who would thought na yung magiging yung taong hindi ka mahal-mahal ay may purpose pala ang Panginoon sa kanya to touch many lives na madala sa paanan ng Panginoong Jesus, no? To show the love na binigay ng Panginoon sa atin and also to spread yung pag-ibig. Then Barnabas brought him, and apostles told him how Saul had seen the Lord on the way to Damascus and how the Lord had spoken to Saul. He also told them that Saul had preached boldly in the name of Jesus in Damascus. So Saul stayed with the apostles, went all around Jerusalem with them, and preaching boldly the name of the Lord. So yun, naganap na yung purpose ng Panginoon. Sa taong hindi mo makikitaan ng pag-ibig, paano ba makikita ng isang tao yung may pag-ibig yung ganun, mamamatay tao? Di nga? Parang tatanggalin yung buhay ng isang tao, di ba? Grabe yun. Kaya hindi mo alam na makakasalubong mo pala ay may gagamitin ng Panginoon or makakatayo dito sa harapan, di ba? So yun. So you need to spread the love of the Lord, to spread the gospel sa mga tao kahit hindi ka mahal-mahal. So tayo, yung simula na sinabi ko, we are followers and believers of Christ for something. We have a purpose na ipakilala sa lahat kung gaano yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. At ano yung ginawa niya more than 2,000 years ago dun sa cross. It wasn't the nails. It wasn't the nails. Yun yung kahoy. Yun yung dinala niya. Diba? Ang haba, papunta dun sa bundok hanggang siya ipinako. So, yun yung bigat. It's our sin. Pero anong ginawa ng Lord? Papako siya for us. Because of His great love. His unconditional love. Kaya nyo ba yun? Papakamatay kayo. para kay Dad. Sorry. Sorry for a specific person. Diba? Na hindi ka mahal-mahal. Tayo yun hindi tayo kamahal-mahal. Pero anong ginawa ng Panginoon? Give His love freely sa atin. At yun naman disenyo sa atin ng Panginoon. Sa Genesis pa lang, linikha tayo na mapagmahal. Because we are loved first by the God. Next slide. So ito, practical ways to respond to God's mandate of loving others in evangelism. Ito na yung application sa lahat ng patungkol kung paano mag-spread ng love. Next slide. Show compassion and kindness to others. Sa Ephesians 4:32, instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just God, through Christ, has forgiven you. So kung paano tayo pinatawad ng Panginoon, ganun din dapat yung pagmamahal natin na ibigay sa ating kapwa. Kagaya na sa example ko kanina, kahit hindi ka mahal-mahal, show our kindness, our compassion. So as for the Lord, for the heart, no? For the heart na mapagmahal kahit yung tao hindi mapagmahal. Kahit yung sitwasyon ay hindi mapagmahal. Hindi ako tumutukoy only sa tao, kundi sa sitwasyon ng buhay. Na paano pag yung sitwasyon natin hindi nakamahal-mahal? Di ba? We are lacking of something. But the Lord has purpose for you. Stand firm. Stand firm. Di ba?
So, we must spread love sa sitwasyon kahit na hindi ka mahal-mahal. And compassion, kindness to others. So, God is love. So, sa second, live out the love of Christ in your actions. So, ito yung makikita sa buhay kapag talagang ikaw, with all your heart, ay sa Panginoon. So, without reservation, makikita yun sa mga gawa mo, sa mga actions mo, na ikaw ay believer of Christ and follower of Christ. Makikita yun. Sa Matthew 5:16, in the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. So yun. Maliwanag naman po, no? Na through our actions, makikita or magre-reflect anong karakter ni Christ, no? Oh, gusto ko lang bigyan din sa inyo yung what would Jesus do sa sitwasyon ng buhay natin, no? So sa ating mga action, ano kayang gagawin ng Panginoong Jesus sa sitwasyon na to? Ako ba, for example, you are struggling in finances, no? Ano kayang gagawin ko sa sitwasyon na to? Maglulugmok na lang kaya ako dito. Di ba? So ang Panginoon ay magre-reflect dapat sa iyong buhay na you are ready to love for a situation na hindi ka mahal-mahal. In your finances, in all aspect. So yun, what would Jesus do sa situation? Lagi nyo lagay nyo sa isip nyo. Ano kayong gagawin ng Panginoong Hesus sa sitwasyon na to? Diba? Pag hindi nakamahal-mahal yung kausap ko, for example, hindi maganda yung hininga. Makipag-usap ka doon sa tao, hindi mabago. Diba? Lalayuan mo. Pero sabi sa'yo ng Lord, lapitan mo. Share the gospel, share the love. Kamahal-mahal ka. Sasabihin mo, bro, mahal na mahal ka ng Panginoon. Maghiso ka. Di ba? Encourage. Hindi naman laging masama yung pagko-correct, no? Tayo kino-correct din ng Panginoon in our ways na mali. Hindi man porque sasabihin, mahal naman ako ng Panginoon. Di ba? Tayo kino-correct din ng Panginoon. Maybe somebody here na nakaka-experience ng mga lack of something sa kanilang buhay. Pero humingi lang kayo sa Panginoon. Have faith. Stand firm. Like a mighty warrior, like Gideon, di ba? Dami ko nabasa. Dito sa pag-aaral ko ng aking topic. So, salamat sa Panginoon. Ayun. Next slide, please. Okay, number 3. Pray for those who don't know Christ. Yun, I want to testify one thing dito sa praying na to. Ako yung mga kaibigan. Sino dito yung mga kaibigan na maglalasing? Magbabarek. Di ba? One time, na-invite ako, birthday ng barkada ko. Then, ayokong pumunta. Kasi, alam ko naman mag-iinom sila doon and everything. So, I have the love. Kasi, syempre, sila ay malapit sa akin kahit na ganun ng yun in my past season ng buhay ko. At salamat sa Lord, renedim niya ako. Nila niya uli ako sa kung ano yung katawagan ko. Kung ano yung design talaga ng Panginoon para sa buhay ko. At ayun, guess what? Anong ginawa ko that time doon sa mga maglalasing kong kaibigan? Lasing na sila nung dumating ako. Alam ko lasing na sila. Pero anong ginawa ko? Pinag-pray ko sila. Halika kayo. Bakit? Since na ako'y parang talagang close kami. So, I pray for them. I pray for them na sila ay ma-open yung kanilang puso that they may have this salvation in their life. And I know, kumikilos ang Panginoon sa buhay nila, ang aking mga kaibigan. And lahat naman tayo, may mga ganong kaibigan, no? So, mahal natin sila at gusto natin silang maakay. Amen?
Sino dito yung walang kaibigan na ganun? Puro nagpupunta sa church. Di ba? Lahat tayo, may mga ganong kaibigan. Yung iba, nagmamarites. Yung iba, hindi ka nais-nais yung ugali. Pero anong papakita sa atin? Dapat mag-magnify. Dapat makita sa atin ang Christ-like behavior sa lahat ng sitwasyon. Stand firm. Yon. Okay. Next slide. Sorry. Number 4. Build genuine relationship with non-believers. Sa 1 Corinthians 9:22. Ito yung sinasabi ko. Halos pares lang yon. When I am with those who are weak, I share their weakness, for I want to bring the weak to Christ. I try to find common ground with everyone, doing everything I can save to some. 1 Corinthians 9:22 na sinulat ni Paul. So, ayun. Hindi lang dito sa church tayo magpapanalangin at makikisalamuha. Kundi sa labas din. Di ba? Yun yung Great Commission ng Panginoon. Go. Preach the gospel. Hindi lang sa church. Sa labas. Lumabas kayo. Di ba? Hindi lang pakita mo yung pag-ibig mo sa loob ng church. Hindi lang sa loob ng bahay. Hindi sa lahat ng tao. Kahit di ka mahal-mahal yan. Yan. Amen? Siya kayo. gusto nyo kausapin kayo ng Panginoong Jesus na ba't ka natutulog? Importante to sa'yo. Magagamit mo to araw-araw. Sinong naniniwala na magagamit niya araw-araw ito? Pagmamahal. Di ba ginagamit niya araw-araw? Gumagamit tayo nito araw-araw. Biyaya at pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay. Paano mo minamahal ang magulang mo? Di ba gumagamit ka ng pagmamahal? Paano mo minamahal ang iyong asawa? Di ba? Unconditional love. Parang sa Lord. Ayan. Okay. Tapos na tayo. Ito. Next slide. To conclude, this is my conclusion. So, ang pag-ibig ni Jesus ay hindi lamang isang damdamin, kundi isang pangako sa atin na ipinakita sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus. Siya ang unang nagmahal sa atin. At ang pagmamahal na iyon ay tumatawag sa atin na magtiwala sa Kanya at sundin ang Kanyang halimbawa. Batid na sa Kanya, matatagpuan natin ang tunay na kapayapaan at buhay na walang hanggan. Amen? Laksan naman natin, Amen! Yeah. As a follower and believer of Christ, we are followers and believers of Christ for something. Okay? Okay, amen. Next slide. I want you to read this verse. Ito yung huli kong slide. Ito yung gusto kong emphasize sa lahat ng nakakapakinig ngayon. So, sa John 1:45-46, ito yung binigay sa akin na word ng Lord. Philip found Nathanael and told him, "We have found some Moses wrote about in the law, and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." The son of Joseph. Verse 46, Nazareth, can anything good come from there? I want to emphasize this verse 46, Nazareth, can anything good come from there? Nakikita nyo ba yung sarili nyo dito? Na nagtatanong kayo in your situation, in your life, kapag nakikita nyo na walang maganda na nangyayari sa buhay nyo, or you are lacking of something sa inyong buhay, like finances, in every aspect of your life, you are lack of something. Nandito yung si Nathanael na nagtatanong, parang tayo to minsan na sasabihin natin, anong maganda sa sitwasyong ito? Ay, wala na akong pera. Ay, wala na akong pag-ibig. Diba? Pero, ayun, sabi ni Philip doon, come and see. Come and see. Sabi ni Jesus,
come and see, my son. Di ba? In the situation of your life, nakala mo wala na, or ang hirap na solusyonan, or ang hirap na bumangon. Pero ang Panginoon, seek Him. Na may gagawin ng Panginoon sa ating buhay. No? Come and see. Come and see the love of the God sa ating buhay. John 3:16, for God so loved the world, He gave His one and only Son. To whoever believes in Him will not perish, but have an eternal life. Bagamat may mga pagsubok tayo, continue to ask Him. Pray for something na may mangyayari sa mga sitwasyon na hindi ka mahal-mahal. Sa sitwasyon na akala mo, ashes na. Ashes. Diba? Anong pangako ng Panginoon? Have faith. Have faith sa Kanya. I just want you to stand up. Lahat. So, nandoon na parang tayo, si Nathaniel, na nakikita natin, sitwasyon na hindi ka mahal-mahal. You just ask the Lord, Lord, bakit nangyayari ito sa buhay namin? Bakit kailangan namin ng ganitong bagay na pagtagumpayan? Sabi niyo, Lord, mahal niyo kami. Pero you know, have faith sa Kanya palagi. May gagawin ng Panginoon. You just ask the Lord for His intervention sa inyong buhay. Have faith. Seek Him. Kaya nang sabi dito ni Philip, come and see. So align your heart. Doon kikilos ang Panginoon. Align every inch of your heart, every tick of your heart sa Panginoon. May gagawin sa iyo, sa inyong buhay, ang Panginoon. I know, someone here, they're having struggles in their life. Hindi ko lang alam kung bakit na pinapakita ito ng Panginoon. In your life na parang ang hirap, hindi ako kamahal-mahal. Hindi ako kamahal-mahal. Walang nag-appreciate sa akin. So just focus to the Lord. Go to His direction. Go to His love, to His comfort. Kukomportin ka naman ng Panginoon eh. Hinihintay ka lang niya na lumapit sa Kanya. And as for the heart na matibay, for the heart that will endure, for the heart na hindi na kailangang umasa pa sa mga maibibigay ng mundo. At ito ay matatagpuan mo lang lahat ng kailangan mo sa Panginoong Jesus. Just pray for you. Yes, Lord. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Lord God, for the brothers and sisters that I have here right now. Lord, kayo po ang patuloy na kumilos sa kanilang buhay, Panginoon. In their lives, Panginoon, na sila ay lack of something, Lord God, in their lives. Maybe in their finances, Panginoon. In the love that they need, Lord God, sa kanilang buhay. But Lord, we need you, Panginoon. We need your intervention sa lahat ng aspeto nila. Lord, we pray for your love, Lord God, na patuloy, Lord God, na kumilos sa kanilang buhay at ganun din po sa pamilya nila. Lord God, na kayo ang maging sentro na sa iyo, sa kanila po, Lord God, buhay. Kayo ang manguna, Lord God, bago ang mundong ito, bago ang mga kaibigan nila, bago kung sino man ang kanilang pagtatanungan. Kayo po ang unahin nila sa kanilang buhay. Lord, salamat po sa inyong pagmamahal. More than 2,000 years ago, pinakita niyo ang inyong pagmamahal sa amin, Lord God. Bagamat kami hindi ka mahal-mahal. Pero Lord, you love us first, Lord God, before we love. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyayang pagmamahal, Lord God, na aming palaging pinasasalamatan, Lord God. Malugod kayo palagi sa buhay namin, Lord God, sa lahat namin gagawin. Lord, pagpalain niyo po buong sambahayan namin, Panginoon. Lord, maging living testimony kami, Lord God. We will share the love, Lord God. We will spread the love na nanggagaling sa inyo. Kung ano talaga yung ibig sabihin ng pagmamahal na ginawa nyo 2,000 years ago. Salamat po. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Jesus.
Makaupo na po tayo. Palakpakan nga po natin si Lord. Praise God. Amen. Sino po ang na-challenge ngayong gabing ito? Ngayon lang ho ako nakakita ng preacher na kapag natulog kay kukulbiting ka ni Lord. Pero to God be the glory, Kuya Nanad, great job. At bawat isa po, I hope that we are challenged for us to, because we are called to spread love. Siya po dito nagmamahal sa kanyang kapatid sa Panginoon. Amen? Pero madali kasi daw pong magmahal ng kapatid eh. Pero sabi ng Biblia, sabi ng Bible, it's easy for someone to lay his life on his friend. Pero si Christ Himself, alam nyo ba ang reality that before we become children of God, adopted children of God, is lahat po tayo is enemy of God. Lahat po tayo dito po ay naging kaaway at kalaban ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, mukha naman talagang kalaban niya na. Joke lang. Lahat tayo walang exemption. Pero bagamat tayong lahat ay kalaban ng Diyos, namatay siya para sa kanyang mga kalaban. Kaya pala, sabi ni Jesus, one of His command na mahirap daw sa tao is to love your enemy. Alam niyo kung ano yung reference ni Christ doon sa sinasabi niyang love your enemy? Ikaw, ako. Na dati tayong kalaban ng Diyos, pero minahal niya tayo. At dahil sa pagmamahal niyang iyon, matindi ang naging impact sa iyo at sa akin. Kaya pwede ba palakpakan mo yung pag-ibig ni Lord? Dahil yun naman po talaga ang conclusion ng lahat ng mga bagay. We love because He first loved us. Amen? Kaya kung may mga tao that you find, the Lord is ministering today, di pa po tapos si Lord. I don't know, but the Lord is ministering today. If there are certain people in your life na hanggang ngayon hirap na hirap kang mahalin, the grace of God is here today. I want you to close your eyes. Today, the Lord is ministering to you. I don't know, but meron dito, nahihirapan kang ipakita yung pagmamahal. Dalawang bagay. Number one, nahihirapan kang magmahal. Sa isang certain na tao, parang ang hirap talaga pastor kahit ilang beses ko siyang patawarin, yung nararamdaman kong bitterness, nararamdaman kong galit, puot, malalim eh. Pangalawa, baka ikaw naman yung klase ng tao na mahal mo naman yung tao pero hindi mo kayang ipakita. Kasi parang feeling mo, basta parang ang cheesy-cheesy naman kapag in-express ko sa kanya yung love. Parang ang cheesy-cheesy naman kapag pinakita ko sa kanya na mahal ko siya. Kapatid, I want to tell you this. That action speaks louder than your words. Minsan, hindi nararamdaman ng tao unless na iparamdam mo. Ngayon, kapatid, itong sabi ni Lord, huwag mong isipin na ang laki ng pagkukulang mo. Kasi may panahon pa naman para bawiin yun. Right now, ask the grace of God to give you the love that you need for you to forgive and for you to show love. Come on, the Lord is ministering you right now. Pastor, hindi man ako ganun eh. Hindi man ako yung parang mag-express ng love. Hindi ako yung, alam mo minsan, hindi ka makapagbigay ng tulong sa ibang tao o doon sa specific na taong yung kasi parang ramdam mo ang cheesy-cheesy kasi hindi ka doon nasanay. Today, the Lord is giving you this opportunity for you to ask God's grace, for you to extend your hands to love poor people.
There's no greater commandment than to love. Because the last time that I checked, that because of love, there is a God who was nailed on the cross. There's no greater thing than love. Kaya Panginoon, we are so much thankful for what love can do. Kaya Panginoon, dalahin ko lang, let love revolutionize our hearts. Let love revolutionize our actions. Let love revolutionize everything that we do. Let everything we do be fueled out of love. Kapatid, I want to tell you this. Kung ikaw ay naglilingkod ka in a certain ministry, tapos ngayon parang feeling mo, tabad na tabad ka, parang, ayoko na, parang, lagi naman ganito, I am in a series of routine. Kapatid, I want to tell you this. Ask God's love to renew that heart. Huwag ka nang kumilos out of routine. Kumilos ka out of love. It will change everything. What can you do for the sake of love? Greater exploits, I want to tell you. Madaming madalaking bagay magagawa mo kapag umiibig ka. Kaya yun yung command sa atin ni Lord, magmahal ka. Bakit? Kasi malaki ang pangarap sa iyo ng Panginoon. Malaking mga bagay ang nais ni Lord na magawa at mangyari sa buhay mo. And today, the grace is here. Hingin mo, sige. Hingin mo. Sarili na to, ha. Hingin mo. The Lord is ministering right now. And right now, if we love the Philippines today, we will give just this portion, just this moment for us to pray for the Philippines. Come on, just open up your mouth. Come on, start to pray. Come on, pray for the Philippines. Lord, let there be love. Let there be love. Let there be love. Let there be love upon this nation. Yes, all forms of spirit of division, all forms of spirit of devouring spirit over the government right now. We are speaking life. We are speaking love in the name of Jesus. Father, right now, pakalman mo ang bansang Pilipinas, Panginoon. Hayaan mo ang kamay mo ang dumampi sa buong Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi pagmamayari ng iilang tao sa politika. Ang Pilipinas ay pagmamayari ng Diyos. Kaya right now, Lord, ibinabalik muli namin sa tunay na may-ari ng bansang ito, kundi Ikaw, Panginoon. We are giving You back, O God, the whole Philippines, Panginoon. Yes, You are El Shaddai, the God Almighty, the God that is sovereign, Lord. Kaya, Panginoon, ang soberanya ng Pilipinas, Lord, sa'yo namin ibinibigay, Panginoon. Kapatid, I want to tell you this, the Philippines doesn't belong to any party. Hindi siya para sa puti at para sa pula. Ang Pilipinas ay para kay Jesus. Father, right now, hayaan mo, Lord, that there be great revival. After nitong mga gulong ito, ang aming deklarasyon, Panginoon, love will abound, prosperity will abound, grace will abound, breakthroughs will abound, open doors will abound. And Lord, right now, I pray, hayaan mo, Panginoon, turuan mo ang bawat Pilipino na magmahal. Turuan mo ang bawat isa na umibig, Panginoon. At iparanas ang pag-ibig. Hindi lang nila sabihin na mahal ko ang aking bansa. Kundi, Panginoon, ipakita nito sa kanilang ugali, sa kanilang kilos, gawa, pananalita, na mahal talaga nila ang bansa, na ikaw ang naglalang. Ang Pilipinas ay para sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, come on, start to pray for your community. Come on, the Lord is leading us to pray. Saan ka nakatira ngayon, or ano yung community na nilalagay ng Lord sa heart mo? Come on, pray for that community. Come on, let it be an extension of love. Come on, we are called to spread love. Come on, as you pray, you are spreading love. Come on, shika ba 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 ba. Come on, pray for Ibaan. Raba ba 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 kiara ba shande. Raba kiara ba shika ba ba ba. Let us not waste this moment not praying
But let us use this moment to let God reign over the communities, to let God set apart our communities, for let God and let us to stand in the gap. Come on, pray for your community right now. Rama Kiara Baba 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 Handa. Shondo Baba 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 Sheka Baba Baba Baba. Lord, right now, all forms of strongholds, principalities, we come against you. You have no room, you have no right. We declare you are powerless over our communities. And Lord, right now, we are declaring, kung saan man kami, Lord, naroon, especially, Lord, ang bayan ng Ibaan, we are declaring, O God, let Jesus reigns over this town. Let Jesus reigns over our barangays. Let Jesus reigns over our jurisdictions, Panginoon. In the name that is high above every other name. In the name of Jesus. Come on, pray. Rama, Kiara, Baba. Come on, pray for your family as well. Kung meron kang mga kapatid, meron kang mga mahal sa buhay na hindi pa Christian, hindi pa kilala Sir, come on. Start to pray. Rama, Baba, Kiara, Basande. Raba, Baba, Kiara, Basande. Raba, come on, pray. Pray for them, pray for them. Right now, even I can see, meron kang mahal sa buhay na may sakit karamdaman today. God is declaring healing to that person. Come on, God is releasing healing right now as you start to pray for them. And Lord, right now, huwag mong hayaan na dumating ka, Panginoon. Madatnan mo kaming nanlalamig. Right now, I am praying even, O God, sa mga puso ng mga anak mo na nanlalamig na. Bagamat sa simbahan, pero ang puso'y nanlamig na. Sa oras nito, hayaan mo, Panginoon, ang iyong apoy. Tupukin, Panginoon, lahat ng panlalamig sa kalang mga puso. Come on, start to pray. Come on, begin to pray. Come on, you are not here just to sit. You are not here just to sit. Come on, be in the presence. Be in the spirit of prayer right now. Shika handa. Kia shanda. Shanda. Yara handa. Ramamashika Rabashanda Rabashika Rabashanda. Come on, pray. Rababakya Rabashanda. And right now, come on, also pray for Israel. Come on, the beloved nation of the Lord, Israel. Yes, Lord. Shika Rabababababa. Lord, right now we are standing in the gap. Lord, ano man yung mga bansang laban sa Israel, ang dalangin namin, pumagitna ka, Panginoon. Lord, we are declaring, alisin mo na, Lord, lahat ng casualties. Lord, madaming nadadamay dahil sa mahabang panahon na hindi pagkakasundo-sundo ng mga bansa, mga Arabong bansa at ng Israel. Ang dalangin lang namin, Lord, pumagitna ka. Pero Lord, kung ito'y kaparaanan mo, Panginoon, at senyales, Panginoon, na yung pangalawang pagdating, Panginoon, Lord, dalangin lang namin, huwag nga pong hayaang tumagal pa. Kaysa madami, Lord, ang mamamatay at masisirang buhay. Tao din sila, Lord. Dahil sa lupa, dahil sa hindi pagkakasundo, nag-aaway-away sila. Lord, ito yung humanity. Hindi na to gawa mo eh. Gawa na to ng mga tao na kung saan wicked ang heart. Kaya Panginoon, forgive the land. Yun yung sabi ni Lord, kaya sinabi sa 2 Chronicles, that if we humble ourselves, seek His face, turn from our wicked ways, and I from heaven will hear their prayers. Their hearts had become wicked before the Lord. Kaya sila nag-aaway-away. Kaya Panginoon, in behalf of them, Lord, we are asking, sorry, Lord. Sorry, Lord. Sorry, Jesus. Sorry, Father. Sorry, Lord. I want to share this thing. I don't know if this is a concrete thing. Pero yung prayer natin kanina na, Lord, hayaan mo magkaroon ng kapayapaan. Alam mo ba, sa 7 years ng tatawag na tribulation, 3.5 years dun ay taon ng kapayapaan. Sa loob ng 3.5, magiging payapa lahat. Magiging maayos.
And that prayer na nabanggit natin kanina, hindi ito aksidente. Kasi kasama sa senyales, kapag nagkasundo-sundo at nagkaroon ng kapayapaan, yung kasunod na 3.5 years will become a day of tribulation. Kapatid, I want to tell you this, hindi na malayong dumating agad na ang Panginoon. Time is running. Kaya Panginoon, sa oras nito, let your love reigns in these last days. Salamat, Father. Salamat, Jesus. We know, God, may ginawa ka sa aming pananalangin. Alam nyo, habang tayo nananalangin for the Philippines, I saw the hand of the Lord sweeping in the Philippines. Nililinis niya ang Pilipinas. Right now, wag mong tingnan na itong gulong ito ay gulo at hindi pagkakasundo-sundo. Kundi ang ginagawa talaga ng Panginoon, nililinis niya ang bansang Pilipinas. If there is no exposition, if hindi may expose, magtutuloy-tuloy yung mga bagay na mali. And right now, God is exposing things. Father, right now, I pray for every Filipino. Teach us, Lord, to become discerning of the things that you want us to do. We love you, Lord. And to you we entrust everything. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Sarap po manalangin namin. Si Ate Ninette, kung napapanood nyo ito, continue to pray for the Philippines. Sino po ditong Pilipino? Sige, mang-inchik ata kayo, no? Lahat tayo Pilipino, no? So, we need to love for the Philippines. We need to pray for the Philippines. We need to groan for the Philippines. Amen? Baka kasi sobrang nafo-focus natin ang tayo sa ating mga sarili na parang hindi natin nakikita na ako nga pala Pilipino. Kasi kung ano yung bagay na hindi po nagiging pagkakasundo-sundo, nadadamay ka. Hindi mo lang pansin. Nakita ko naalala ko, this is a common argument ng mga tao na sabi nila, kaya ka mahirap kasi nasa Pilipinas ka eh. Sino narinig na yung ganong quotation? Narinig ko po ito lalo na sa Facebook. Dami ko nababasang ganyan. Kaya ka naghihirap, nasa Pilipinas ka eh. And then they compare other nation to the Philippines. Sabi na, kasi ang Pilipinas, third world country. Sa ibang bansa, narinig niyo yung mga example nila na sa ibang bansa, yung nagtatrabaho lang sa restaurant ay mayaman din. Di ba? Basurero pero mayaman. Nakita niyo sa Facebook yung mga nagkakalkal ng basura tapos mga vlogger. Hindi ko kilala pero ang dami ko nakikita ng ganyan eh. Pero, somehow true na pwedeng naman nga tayong pare-parehas na angat sa buhay kung ang ekonomiya nga lang talaga natin ay maganda. Pero I know and I do believe po ang Panginoon ay nasa pagkilos ng pag-aayos ng bansang Pilipinas. Kaya po, let's continue to pray for the Philippines. Wag mong sabihin hindi ka apektado kasi apektado ka. Amen? Hindi naman sasabi ko mag-rally kayo. Sasabi ko manalangin kayo. Pray for the Philippines. Ilagay talaga ninyo na Lord, ako, dinidevote ko sarili ko for me to pray for the Philippines. Amen? Kasi, ito hindi naman po sa limitado ang Diyos. Naghahanap lang siya ng taong mananalangin. Naghahanap lang siya ng tao who will stand in the gap. Ano pa sabi ng Book of Isaiah? Hindi ako bulag kaya hindi ko kayo nakikita, hindi ako bingi kaya hindi ko naririnig, hindi maiksi ang kamay para hindi kayo maabot. Kundi, may nahad lang There is a certain gap. Nagets yung pinupunto ko? So we need to stand in the gap. Yun po yung gawain ng mga intercessors. And tayo, bilang po tayo Apostolic Church, tanggapin mo sa hindi, ang J1 Church is an Apostolic Church. We are a praying church. Hindi naman po sa itinataas natin, pero sa fivefold ministry, ang pinaka-head po dyan is the apostles. Yung hierarchy nila, apostles yung nasa hierarchy. Though pantay-pantay naman, pero bakit? Bakit siya yung Kasi yan ay praying eh. Yan yung backbone eh. Hindi daw tatayo si evangelist, si
si teacher, si prophet, at si pastor kung walang praying apostle. Ano? And we are blessed sa JA1 Church kasi po ang ating pong nanay at tatay sa pananampalataya, si Bishop Art, si Reblin, at the rest ng ating mga senior pastors, sila po ay matitindi talagang manalangin. Amen? Kaya continue to pray. Si Reb po talaga, share ko lang kasi ako yung nakakasaksi. Pag yan po yung umupo na sa kanyang upuan, tuloy-tuloy ho na ho yung manalangin. Ang prayer po niya, verbal talaga, rinig mo. Kapag umupo ka doon, maririnig mo yung pinagpe-pray niya kung sino-sino at ano-ano. Try niyo lang tumira sa bahay. Maririnig niyo, araw-araw yun, tuwing umaga, you will hear him pray for not just 5-10 minutes, hours, praying for the church, praying for everyone. Bakit? Because we need to have that kind of backbone. Ang simbahan ay hindi tatatag kung tayo'y puro lang strategy, pero walang panalangin. We are teaching you how to strategize, how to win souls, how to disciple. Pero you will become effective in winning souls and making disciple, to spreading love, nawala na yung nakalagay, to spread love if you know the essence of prayer. Diyan pa ba tayo? Parang gusto ko pa mag-preach eh. Hindi ko na po haba. Ano na po? First and foremost, ako po yung nagpapasalamat for those who prayed for Pastora Neddy. Si Mama po ay nakauwi na sa bahay kanina. Palakpakan natin si Lord. Siya po ay nagpapalakas, pero kami ay nagpapasalamat sa mga nanalangin, bumisita, at saka nangamusta. Yun po ay sobrang malaking bagay na sa amin po. And siya po ngayon currently ay kakauwi niya lang kanina around 4 o'clock sa bahay. Papalakas. Nanonood siya siguro ngayon. Shout out sa aking nanay. Ito na po inyong anak. Si Pachi tuwan-tuwa. Anong umuwi si Mama? Oh, lungkot na lungkot si Pachi. Ramdam mo naman eh. Si Pachi hoy, aso namin na baka si Pachi may anak pa silang iba. Aso namin, yung aming Shih Tzu. Tuwan-tuwa, damba ng damba kanina. Ilang araw na yun hinahanap si Mama. Ramdam mo ipagdadating yung sasakyan pag uwi si Papa o si Ate. Iba na yung kanyang iyak pag minadating, parang akala niya lagi nandyan na. Parang laging may kulang, gano'n. Pag gumaga, nangungulbit yan, nahanap. Ayun. Pero kanina tuwan-tuwa, nalayo lang si Mama kasi dinadambahan eh. May pa eh. Nadambahan. Pero praise God po. Salamat po for praying with us, standing with us sa ganitong mga sitwasyon. Continue to love your leaders. Continue to love your pastors. Kasi po, hindi po madali na maglingkod sa Panginoon. Amen? Kaya sabi mo sa iyong katabi, mahal kita. Diba? Mahalin nyo yan. Bakit lingkod din yan ni Lord eh? But above all, always pray for your pastor. Always pray for your leaders. Most especially, always pray for our beloved Bishop Art and Reblin. Kailangan po nila ang ating mga prayers. Ayan po, tayo po dadako po sa gawain ng pagbibigay. Exhort lang ako ng konti sa inyo kanina regarding sa pagbibigay. Dahil kanina, habang nasa kwarto ko, ito yung ini-emphasize sa akin ni Lord na ito po sabi ng Lord na ang pera po ay para tayo ay makatulong. Hindi para lumaki ang ating ulo. Dito gusto simulan ang ating pagbibigay. Kasi po, madami po mga tao, they give. Para lang makagain ng something. May ganyan tayong alam ng mga kwento na parang they are just giving para lang lumakas ang kanilang pagkatao, para lang lumaki ang kanilang ulo na may naitulong kasi ako eh. Pero hindi po pala. Ang pera, pinagkaloob to sa atin ng Panginoon para tayo po ay makatulong. Amen? Sino po dito nagtatrabaho at may trabaho? Bakit ka nagtatrabaho? Kung yung pera mong natatanggap, ay ang goal mo ay para makatulong sa pamilya, makatulong sa anak, makatulong sa future ng aking mga mahal sa buhay, that's good. Pero kung ikaw ay gusto mo lang magkapera para may masabi at may maipagmayabang, that's not good. Bakit? Ang pera ay ginawa para tayo ay makatulong. At hindi para lumaki ang ating ulo. In other words, ang pera ay para lumaki ang ating puso.
at hindi para lumaki ang ating ulo. Ano? Hindi ko muna sinabi yung quotation na yun kasi parang ang pangit kasi pag hindi ko muna binild up, lumaki ang puso, di merong sakit. Pero yun po yung laging tatandaan, ang pera ay para lumaki ang ating puso at hindi para lumaki ang ating ulo. Ano po? The more that God increases our financial life, the more na dapat nagiging humble tayo. Sino po dito ang gustong lumaki ang kanyang financial? Maging humble tayo. Ano po? The more na tayo pinagpapala, the more na tayo nagiging mapagbigay. Bakit? Balikan natin yung una kong puntos na ang pera ay ginawa para makatulong. Amen? Kaya, the more na tayo pinagpapala, the more na dapat tayo nagbibigay at nagiging mapagbigay. Dahil ang rason bakit ka binigyan ng sagana ay para makapagbigay ka rin ng sagana. Kaya po ngayon, tayo po ay magbibigay ng sagana sa Panginoon. Tapos po natin ating mga offering and let's pray to God. Father, salamat dahil pinagkalooban mo kami ng regalo at yung Panginoon ay ang aming mga resources na ang intention po pala nito ay para kami makatulong sa aming pamilya, makatulong Panginoon sa aming mahal sa buhay, makatulong sa aming mga anak, makatulong sa aming mga future, but most especially, Lord, makatulong to expand your kingdom. Lord, huwag niyo pong hayaang magkaroon kami ng spirit of greediness na hindi ang purpose ng aming pera ay para sa expansion or makatulong, Panginoon. Kundi ang purpose ng aming pera ay para lumaki aming ulo. Lord, alisin mo yun sa amin. But may we give sparingly, Panginoon, as you continue to give sparingly to us. Salamat, Father. And Lord, patunayan mo ang iyong salita sa lahat ng magkakaloob na ikaw ay Diyos na sagana sa mga taong saganang nagkakaloob. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo na po magbigay kay Lord. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. Habol pa, may Fix my habol pa. eyes, follow in your ways. Forever free and unending grace. Let's stretch your hands towards the offering. Father, thank you, Lord, for letting us give to you. Salamat, Jesus, for blessing us more than what we deserve. Panginoon, dalangin lang namin sa saganayan mo ang bawat isa. For those na hindi nakapagkaloob, pagpalain mo din sila, Panginoon, for them to experience, to give to a God like you. We love you, Lord, and to you we trust this offering. In Jesus' name we pray. Amen. Ano, palakpakan po natin si Lord. Announcements lang po tayo before we close. Ano po? Sa April 2, kailan daw po? April 2, wag po tayong mawawala kasi po may papansit po. Hindi, joke lang. Bakit ba hindi dapat tayo mawala on April 2? April 2 will be our Legacy Wednesday. Ano ba yung Legacy Wednesday, Pastor? Legacy Wednesday is the day kung saan po ibibigay po natin ating mga legacy offering or yung ating vision offering. Ano po? Ano ba yung vision offering? I have explained this more than ilang beses na pero ako po happy pa rin na-explain sa inyo. Ang vision offering po ay for the purpose for us to fulfill the vision of the Lord. Ating mga projects for this year. Alam po, si Lord po is gracious because last year, tayo po ay nagkaroon ng soft launch. Last year ba yun nangyari? O this year lang din. Ng ating pong Project Timothy. And this coming March 29. March 29, palakpakan po natin, Lord. Magsisimula na po tayo. We're gonna build kids' churches dito po sa Ibaan and we need your help. Yung vision offering is for us to cater the vision of God para tumakbo. Ano po, ma-fund natin yung ating po mga vision sa church nito. So vision offering is above and beyond your usual giving. Kung nagkakaloob ka ng kung anong amount na nagkakaloob mo, higitan mo doon yung pananampalataya. Lord, I want to give more than what I could give. More than my usual giving pala. Ano? Hindi pala. Ang pagbibigay natin is always beyond yung ating, meron tayo . Ano? Doon tayo nakako ng pinagbibigay. Pero ang prayer mo dapat, Lord, paganahin mo yung faith ko na I am building legacy . Ano? Sabihin po natin legacy. Sabi daw nila, if you want to build a legacy, plant a tree. Sabi niya, bakit I need to plant a tree? Kasi yung tree daw na ipaplant mo, 100 years from now, yung nagtanim patay na, pero yung puno nakatayo pa. Ano ibig sabihin ko? Legacy is a thing na kung saan maiiwan mo kahit ikay nasa kabilang buhay na.
So yung ating pong pagkakaloob, kahit wala ka na dito sa mundong ito, yung mga taong mababagahiginan po natin ng vision ng Panginoon, nandyan at nanatili. We might not know, pag nandun tayo sa kabilang buhay, makasama na din natin sila doon. Bakit? Naabot natin sila. So we are raising this fund at the same time po, yung atin pong, kita po niyo nagpipis natin every Wednesday, balak po talaga natin silang makapasok sa Bible School. At yun po yung isa sa mga heart ng Vision Offering. We want to help them to become theologically. Tinatry natin sila how to speak, how to communicate, but at the same time, gusto po natin sila maging balanse ng theologically naman. Para alam nila yung sinasabi nila. Para, ayun. So, we want to help them. Kaya po ngayon pa lamang, I want you to pray. Pag-pray mo na kay Lord, kung ano yung, mag-decide ka na between the Lord, what would be my legacy offering would be. And yun, that's on April 2. That's Wednesday, first Wednesday po ng April. So paghandaan po natin yun, sasabi nga ito ahead of time for us to be prepared during that day. Yun po ay time of worship and time of planting seed. So hindi lang po kayo magtatanim doon na basta yung tatanim, kundi bibigyan ko ng opportunity na ipag-time talaga yung binhing yon close to your heart kasi I know you do believe your generation will be affected on that. Yun yung mga anak, sila po magte-treasure nun eh. Sabi nga, kung ano daw po yung tinanim mo, minsan inaani nila eh. So sila yung magiging ka-apekto nito. I saw many churches, they are doing legacy offerings. Buong family talaga sila, magkakasama sila nanalangin kasi they do believe that itong aming itatanim as one family will affect my future generation. Kapag ang simbahan nananagumpay, ang ating pong henerasyon nananagumpay. Kaya po, hindi po dapat hayaan natin na ang ating pong mga simbahan ay nagiging talunan. Amen? Pero wala pong JA1 Church na talunan. Amen? Tayo lahat itinawag ng Lord para managumpay. At kabahagi ka para mangyari ang katagumpayang iyon. Amen? And, sabihin ko na lang din, hindi ko napapatagalin, that those preachers na naririnig nyo dito every Wednesday, after their cycle, they will be preaching pa din as usual every Wednesday. But this is the challenge, guys. Listen to me. Kayo guys, itinetrain din natin for you to stand sa ating mga outreach churches. After the next cycle, tuturuan na namin kayo how to handle church. Kaya, banda-banda dyan, ang inyo namang magiging ikot ay sa Mabini. Doon naman kayo magpipreach. So, tuturuan namin kayo how you can, hindi pala how, kasi tinuturuan namin kayo how to preach, pero how to develop more your preaching, but at the same time, tuturuan namin kayo paano mag-handle ng mga seremonya sa loob ng isang church. So, I'm giving this para ma-prepare kayo. And if you have the heart to serve as well, like them, pwede po kayo magsabi sa akin, Pastor, para kita tawag din ni Lord na, maging ushering team. Or mag-preach, Sabi lang po kayo sa amin, and we are so much willing. Especially if ikaw ay graduate na ng ating V-Life. The door is so much open. Bakit? We want to raise people. That raise people. Palapakan po natin si Lord. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y sasamba kay Lord. Magbibigay pa sa salamat. Let's worship the Lord. Panginoon, salamat for this opportunity for us to have fellowship with you. Lord, truly, O God, a day, an hour in your court is better than 1,000 days elsewhere. Panginoon, ang dalangin lang namin, nalugod ka, Panginoon, sa aming pagsamba. Yun lang yung aming hangad, Panginoon. Hindi namin hangad na ano pa mang bagay kung hindi ka naman namin, Lord, nabigyan ng kaluguran. Guys, for those who are serving in the ministry, magkaroon ka lang lagi ng objective na isa at yun yung ma-please si Lord. Kung hindi yun yung nagiging bunga ng ginagawa mo, that you are just here just to present, just to perform,
grabe, ang galing niya kumanta, ang galing niya tumugtog. Kapatid, I want to tell you this. Gawin mo yan dahil gusto mong bigyan ng kalugudan ng Diyos, hindi dahil ng tao. Dapat yung kalugudan ng tao ay produkto lamang dahil nabigyan mo ng kalugudan ng Diyos. Kaya sa oras na ito, bigyan natin ng kalugudan ng Panginoon. Ibalik natin sa Kanyang pasasalamat. Amen? Hallelujah, Jesus. Come on, let's give Him the praise. Magbibigay. Magbibigay pasasalamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon, hari ka't Panginoon ng buhay ko. Magbibigay pasasalamat, magbibigay pasasalamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Sinasamba kita. Sinasamba kita, wala nang tulad mo, wala nang tulad mo. Langit at lupa ay sasamba sa'yo. Hari ng buhay ko, hari ng buhay ko, hari ng lahat, hari ng ikaw lamang, O Diyos, ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Kami ay yuyukod sa iyo. Kami ay yuyukod sa iyo at sasamba. Aawit ng papuri, itataas kita. Itataas kita. Magbibigay pasasalamat. Magbibigay pasasalamat sa iyong mga gawa. Sa iyong mga gawa. O hari ka't Panginoon. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Ng buhay o minsan pa, kami ay yuyukod sa iyo. Kami ay yuyukod sa iyo. Come on, sambahin mo ang Panginoon. Sasamba. Aawit ng papuri. Aawit ng papuri. O itataas kita. Itataas kita. Magbibigay pasasalamat. Magbibigay pasasalamat sa iyong mga gawa. Sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Ng buhay ko. Sinasamba kita. Sinasamba kita. Wala nang tulad mo. Wala nang tulad mo. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Come on, sing it to the Lord. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos. Ang buhay ko. Ang buhay ko. May call on Ate Rosie to lead us in our closing prayer. Palakpan nga po natin si Lord. Palakpakan natin si Lord. Malakas na palakpak. Lord, salamat. Salamat po sa katatapos na gawain ito ng midweek, Panginoon, nang kung saan muli, O Diyos, na itaas sa iyong dakilang pangalan sa buhay na bawat anak mo na dinala sa gabing ito, Panginoon. Lord, sa aming mga buhay, tulungan mo kami, Panginoon, ma-spread namin, Lord, ang dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Ma-share namin, lalo't higit sa mga taong hindi ka mahal-mahal, Panginoon. Lalo't higit sa mga taong walang tamang relasyon sa iyo, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng kahabagan sa aming mga puso, God, upang maibahagi ay mga salita ng sa gayon, Panginoon. Ikaw ay mataas sa kanilang mga buhay at sila na, Panginoon, ay makatanggap sa iyong, Panginoon, bilang mga sariling tagapagligtas sa kanilang mga buhay. In the mighty name of the Lord Jesus. Salamat po, O Diyos, sa buhay na ginamit mo, sa buhay ni Nana at Panginoon. Lord,
Patuloy mo siyang gamitin mightily sa iyong ubasan, Panginoon. Kahit saan siya makarating, Panginoon, maitaas niya ang dakilang pangalan mo sa kanyang buhay, O Diyos. Matestify niya sa kanyang mga kasama, Panginoon, na siya ay binago mo, Panginoon, from glory to glory sa kanyang buhay. Lord, salamat, maging buhay na patotoo ang kanyang buhay na ikaw ay makapangyarihan, Diyos, sa bawat mga anak mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at patuloy, Panginoon, sa aming pag-alis sa lugar na ito. Ikaw ang kasakasama namin kung paano kami nakarating dito ng may kaligtasan. Uuwi kami sa aming pansamantalang tahanan na may kaligtasan at may galak sa puso, Panginoon. Dala-dala namin ang masaganang pagpapalang nagmumula lamang sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa iyo namin ibinabalik ang pinakamatas na papuri, ang pinakamatas na pagsamba, nang walang katapusan po sa salamat, sa pangalan ni Jesus. Amen! Hindi pala nag-preach, kumanta, tapos nag-closing prayer. Bang pamilya talaga kayong sinet apart ni Lord. Let's continue to raise family that is godly family. Set apart family. Yun po yung ideal ni Lord. Kaya continue to believe and have faith. Kung meron pa kayong mga anak, asawa, pamilya, di paligtas, 2025 is your year. Habang nakatas sa ating mga kamay, dinedeklara ko na lahat ng pamilya ng bawat isa ay magkakaroon ng kaligtasan. Nagdedeklara ako na lahat ng aming kakilala at mga mahal sa buhay magkakaroon ng kaligtasan. Sapagkat, Panginoon, we are called to spread love, O God, as it is your command to us. At habang nakatas sa aming mga kamay, ginagawad ko sa bawat isa ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama na walang kapantay. Ang grace ni Jesus Christ, even the loving, the sweet fellowship, the Holy Spirit na sumaamin ngayon, bukas at magpakailanman, kami hahayo, Panginoon, daladalang yung pag-ibig, Panginoon. At Lord, kami magbabahagi sa iba, Panginoon, ng pag-ibig mo, Panginoon. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Kung ayaw ka ng 3 tao, sabi mo, mahal ka ni Lord.